Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo kumuli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Sabado, March 16, 2024. At hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 7, mga talatang 4 na po hanggang 53. At ganito po ang pagkasa. Nung panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga parisiyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga parisiyo. "Meron bang pinuno o parisiyong naniwala sa kanya?" "Wala, mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Mga katagang namutawi sa mga taong sumampalataya at tumanggap kay Jesus. Ngunit marami noong mga panahon na mga maalam sa salita ng Diyos, mga dalubhasa, mga nakatira na sa templo, mga bahay na ang kanilang templo. Kaya lang hindi nila matanggap ang ating Panginoon. At ang kanila pang banggit ay ang mga taong walang nalalaman lamang sa kasulatan, ang mga naniniwala kay Jesus. At ang isa pang banggit ay sinumpa. At sinasabi pa ng mga matatalino na walang mga parisyo at iskriba ang naniwala. Ngunit sa kanilang hanay ay mayroong Nicodemo na nakipagkita kay Jesus sapagkat siya ay naniwala at sumampalataya kay Jesus. Ngunit hindi na lang siya umimik at siya'y nagsawalang kibo na lamang sapagkat marami yung kanyang makakalaban. Madaling sabihin si Jesus ay kinikilala nating Diyos, uusa din lang sa sumasampalataya ako. Kaya nga tayo mga Kristiyano, hindi ba? Subalit hindi ganon kapayak ang buhay. Hindi ganon kasimple ang buhay. Hindi maging madali ang isang Kristiyano sa ating kapanahunan. Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Iba't iba ang pananaw ng mga tao kay Jesus. Mainam na mausisa natin ng buong katapatan kung sino si Jesus para sa bawat isa. Kahit na pare-parehong mga Kristiyano, Katoliko, nagkakatalo pa rin sa tunay na buhay, sa mga pag-uugali, kung talaga bang sumusunod kay Kristo. At dahil iba na ang kapanahunan ngayon, hindi katakatakang may marinig tayo o makita sa mga social media na mga hindi naniniwala kay Jesus bilang Diyos. Nawari bang tinutuya tayo? Kayo man ba'y nalinlang din? Yan yung mga katagang namutawi sa bibig ng mga parisiyo nang walang humuli na mga kawal kay Jesus sapagkat yung mga kawal ay naniwala sapagkat may kapangyarihan ang mga pananalita ng ating Panginoon. Hindi lang siya may kapangyarihan Pagkatapos na ikaw ay i-convict ng kanyang mga salita, ang kasunod dito ay pagkakaroon ng conversion. Kaya nga ang salita ng Diyos ang siyang magbabago sa atin kung tayo ay patuloy na mananalig sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.